Ano ba na naman to mga kaibigan, no? Gumagawa na naman ng video tong tropa natin. Hindi ko ba alam kung may kadalaan ba to? Wala. Diba? O yan mga kaibigan. Syempre, tropa natin yan. Kahit pa paano, pagbigyan natin. Pero ito na naman tayo. Pau salud. Nung una, nananahimik ako, o nananahimik ang industriya ng boxing, ino-open mo yung pakalbo-kalbo na yan. Nakalbo ka tuloy ng wala sa oras. Ngayon na naman, hinahamon mo na naman kami. Kalbuhan na naman. Wala namang problema sana, mga kaibigan. Walang problema dahil unang-una, ang katanungan dyan, kami okay lang sa amin. Sa amin, kaila Sherwin, Pogi for Life, at sa iba pa dito, mga kaibigan. Kasi alam naman namin ang problema, tanungin mo yung mga nandyan sa kampo nila. At sinisigurado ko sa'yo, sila mismo, ayaw nila. I'm challenging all of you. Hindi ko naman kayo kilala Hindi naman kayo mga legit lahat kayo, hinahamon namin kung kakasa kayo. Bakit? Hindi kakasa yung mga yan because alam nila sa sarili nila na fake news lang yan. Kasi up until now, pangalawang araw na, wala pa rin pong legit promoter na umaako ng claim nila na may laban talaga. Kasi again, mga idol, walang problema kung totoo naman talaga. Let's say, in-announce ng isang promoter, Japanese promoter o kung saan mang promoter, in-announce officially. Kahit kami, babalita namin yan. Ang problema nga pa, makinig ka kaibigan. Tropa tayo, lagi naman tayo nag-uusap. Ewan ko kung ba't iba ka pag naka-live ka Diba? Ang problema, in-announce nila sila lang. At pagkatapos, wala naman silang proper documentation sa laban. Yun nga ang problema. Again, walang problema kung totoo. Ang problema dito, sila po mismo, nag-a-announce po sila, pinangungunahan po nila, kahit po wala pa namang opisyal na anunsyo. Hindi po kailanman nangyari ang ganyang klase ng pamamaraan ng pag-a-announce ng laban. We always wait for this proper people, proper institution or organization to release their statement, and then that's the time that we can spread the information. Hindi kailanman boxer lang ang mag-a-announce tapos yung kalaban niya wala naman, tapos yung mga promoter wala namang umaako or sinisigundahan yung claim nila. And second point mga kaibigan, ito real talk muna kapatid na Pao, mamaya mag-uusap din tayo. That kind of diversion tactics is para lamang ilihis yung issue. Alam nyo ba ang issue ngayon? Alam mo ba, Pao? Alam ko naman, alam mo. Ang issue po ngayon, yung kapatid na nasa US, expired na po yung visa, September 22 pa. And he is so afraid because he is being reported now sa US Immigration, specifically sa ICE. Alam mo ba yon, Pao? Pangalawa, ito namang nasa UK na mismong boxer, as per his former team members, dating tumutulong sa kanya sa kaso niyang nakabinbin dito sa Taguig City RTC, they also stated that there has been a warrant of arrest that was already issued against him. May mga sinasabi, pinailalim daw dahil sila ay may connection that time. Pero this couple na tumutulong sa kanila ay inaway din po nila. The question is this, Pao, and sa mga supporters nila, how can you get or apply or process a South Korean visa or Japanese visa here in Manila if their team doesn't want them to be here in Manila because they're afraid to face charges na nakabinbin dito sa Taguig? Same ng RTC with Lodi Bong Navarro. May challenge for it. Enough of the BS, mga idol. Yung mga ganyan-ganyan, ano lang yan, circus lang yan. But again, kung kakasa sila, walang problema. Okay? Ganito mga kaibigan, ang challenge ko sa inyo, kung talaga kayo ay, this is for real, kung kayo ay confident, iharap nyo dito yan, faces charges here, post bail, and then, do the right thing. Pabayaan mo ang due process na na tumakbo. 'Di ba? Hindi yung tatalon kayo sa ibang mga issues at tatakpan, there you are trying to cover up yung real situation ninyo ngayon. Real talk po 'yan, 'di ba? Gusto niyo real talk? Yan po ang real talk ngayon. You can confirm, pumunta po kayo dito, yung mga pina-report nila sa PTB4, kinonfirm na po nila dito yan. Kinontak nila ang Taguig RTC, ang City Prosecutor's Office ng Taguig. Kaya po may mga nangyari, yung alam nyo ng mga reporter na nag-resign because napa-report nila ng maling balita. Di ba po? Again, mga kaibigan,
wala pong problema kung totoo. Ang problema mga kaibigan, sila-sila lang po ang nag-announce niyan. Sila-sila lang po ang nag-press con na sila-sila lang sa live nila. Again, to cover up kung ano ang current situation nila. Diba? Oh, yan ang hamon ko sa inyo. And kung ikaw naman ay nasa US and alam mo na you are responsible kung kumakanlong ka ng illegal dyan, damay ka. Okay, doon po tayo sa realidad po tayo. Huwag po muna tayo tumalon dyan sa mga ganyan kung meron pa po silang mga nakabinbin na dapat pong unahin. Okay, talo na tayo dito sa hamon mo. I am challenging everyone sa inyo dyan. Kasi kami dito, okay kami, game kami dito. Kagaya po ng dati naming katuwaan ni kaibigang Pau Salud. Lahat kayo dyan ha. Ikaw Punas, Badong Gatong, and yung iba hindi naman legit yan eh. Okay, yung tagatali daw ng baka, hindi naman nagbabayad ng pusta yan eh. Sunugan kotse daw, hindi naman niya sinugod. Wala naman palang kotse yan. So doon na lang tayo sa mga nagbabayad ng utang at merong mga somehow tingin nating may credibility, di ba? Yung kinikilala pa rin nating kayang magbayad nung kung ano mang nakapagkasunduan, di ba? Oh, Punas, lalo ka na. Willing ka magpakalbo? Pag kayo lahat sumagot dyan at nag-confirm, pati ikaw, Boy Pisa. Oh, sige, bagay naman sa'yo kung magpakalbo ka na, magbabagay yan. Lahat kayo mag-confirm at dito kami sa mga nakikipaglaban sa katotohanan, magko-confirm kami. Deal? Oh, yan ha, pinasimula ni Pau Salud. Lahat kayo makakalbo. Pero ito ang aking hinala. Hindi yan papalag. Bakit? Alam nilang fake news lang yan. Tinanong nga ni Champ Donito na ubo-ubo eh. Wala namang ubo nung tinanong. Kung paano nila nalaman South Korea yung laban, biglang nagkahalak, biglang nagka-COVID eh. Di ba? Alam ko pong kumilates, alam natin kumilates kung isang tao ay nagsisinungaling. O, di ba? O, ano ngayon? O, call kami kung magko-confirm yung mga nandyan. Pag hindi kayo nag-confirm na kayong lahat ay magpapakalbo dyan, hindi kayo kumpiyansa na may laban kayong paparating. Yun lamang po, basag na naman kayong lahat, Kangkong Nation. Silver Boys TV, peace.